Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 5 matataas na kalibre ng baril ng NPA nasamsam ng 30 IB mula sa 2 arms cache sa Surigao del Sur. 2 miyembro ng NPA sumuko sa 8 IB sa Bukidnon, bitbit ang isang high-powered firearm. Brigadier General De Los Santos umupo bilang bagong commander ng 402nd Brigade sa Butuan City. 4th ID Commander at iba pang opisyal tumanggap ng prestiyosong Gawad Kalambuan Award mula sa DSWD Region 10. 4ID, nagtalaga ng bagong Division Inspector General. 34 na opisyal ng 4th ID tinanggap ang bagong responsibilidad at mga hapon kasabay ng kanilang promosyon. 4ID, ipinagdiwang ang National Women's Month. Pinagtibay ang papel ng kababaihan sa hanay ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kasundaluhan ng 403rd Infantry Peacemaker Brigade, nasamsam ang mga naiwang armas ng NPA sa Bukidnon. 4ID, nakiisa sa simultaneous flag raising ceremony para sa 129th Philippine Army Anniversary bilang pagpupugay sa katapangan at dedikasyon ng bawat kasundaluhan sa pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad ng bansa. Magandang araw Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Simulan natin ang balitaan. Malaking dagok ang dinanas ng New People's Army sa Caraga Region matapos masamsam ng mga tropa ng 30th Infantry Battalion ang 5 matataas na kalibre ng baril at iba pang gamit pandigma mula sa 2 arms cache ng NPA sa Surigao del Sur. Para sa kabuoang report, narito si Kabayaning Bon Enriquez. Panibagong dagok ang dinanas ng New People's Army matapos ang pagkasamsam ng 5 matataas na kalibre ng baril nito sa 2 arms cache sa probinsya ng Surigao del Sur. Sa isinagawang operasyon noong Marso 11 sa Sitio Lago, Barangay Caromata, San Miguel, nadiskubre ng 30th Infantry Battalion ang isang imbakan ng baril. Nasa loob nito ang isang R4 rifle, mga bala at magazine, bandolier, backpacks na may personal na gamit at mga subversibong dokumento. Nasundan naman ito ng isa pang pagkakadiskubre ng isa pang arms cache sa Sitio Gisanan sa nasabing barangay noong Marso 13, kung saan nakuha ang 3 M16 rifles, isang Colt M4 rifle, mga bala at magazine at iba pang kagamitang pandigma. Ayon kay 30 IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Ray Verhil Anogi, ang mga na-recover na baril ay pinaniniwala ang pagmamay-ari ng dating NPA unit na SRSGG Westland sa ilalim ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Samantala, binigyang diin ni 4ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. ang mahalagang papel ng mga lokal na komunidad at ang mga dating miyembro ng NPA sa pagbibigay ng impormasyon na nagbigay daan sa matagumpay na operasyon. Ayon sa kanya, ang kanilang kooperasyon ay susi sa pagpapatibay ng seguridad at pagpapaigting ng mga hakbang ng pamahalaan laban sa insurensiya sa rehiyon. Dagdag pa niya, ang pagkakatuklas ng arms cache ay nagpapahina sa puwersa ng NPA at nalilimitahan ang kanilang operasyon sa Surigao del Sur at mga karatig na mga lalawigan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News Bayani Update. Samantala, 2 miyembro rin ng NPA ang sumuko sa tropa ng 8th Infantry Dependable Battalion sa Bukidnon at isinuko ang isang high-powered firearm. Ayon sa 8 IB, kusang loob na nagbalik loob ang mga rebelde bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan na hikayatin ang mga nalalabing miyembro ng armadong grupo na magbalik sa mapayapang pamumuhay. Narito ang ulat ni Kabayaning Jai Hapas.
Panibagong tagumpay laban sa New People's Army o NPA ang naitala ng tropa ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. Matapos kusang sumuko ang 2 miyembro ng komunistang teroristang grupo habang 4 naman na high-powered firearms ang narecover sa magkahiwalay na pangyayari sa Bukidnon at Surigao del Sur. Ayon sa ulat, voluntaryong nagbalik loob ang 2 miyembro ng NPA sa tropa ng 8th Infantry Battalion noong Marso 12 sa Impasugong Bukidnon matapos makaranas ng patuloy na pressure mula sa operasyon ng militar at paghina ng suporta mula sa komunidad. At isinuko rin nila ang isang M16 rifle. Samantala, matagumpay naman nasamsam ng tropa ng 30th Infantry Fight-On Battalion ang 4 na high-powered firearms, 3 M16 rifles at isang Colt M4 rifle kasama ang mga magazine at ammunition sa sitio Gisanan, Barangay Carumata, San Miguel, Surigao del Sur noong Marso 13. Ayon naman kay 4ID Commander Major General Michel B. Anaron Jr., ang mga tagumpay na ito ay patunay lamang ng paghina ng puwersa ng New People's Army. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News Bayani Update. Formal nang umupo bilang bagong commander ng 402nd Infantry Stingers Brigade si Brigadier General Edmund Paul R. de los Santos sa isang change of command ceremony ginanap sa Bangkasi, Butuan City noong Marso 12 na pinangunahan ni 4ID Commander Major General Michel B. Anayron Jr. Pinalitan niya si Brigadier General Adolfo B. Espuelas Jr. na nakatakdang humawak ng mas mataas na posisyon sa Philippine Army Headquarters. Sa naturang seremonya, binigyang pagkilala ng 4ID ang malaking kontribusyon ni Brigadier General Espuelas sa pagpapatibay ng mga operasyon at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon ng Caraga Regions. Samantala, nangako rin si Brigadier General de los Santos na ipagpapatuloy at lalo pang palalakasin ang kakayahan ng brigade at ang pakikipag-ugnayan nito sa mga komunidad upang mapanatili ang seguridad at kaunlaran sa kanilang nasasakupan. Si Brigadier General de los Santos ay miyembro ng Philippine Military Academy Bantay Laya Class of 1994 at nanilbihan bilang commander ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army bago ang kanyang designation bilang 402nd Brigade Commander. Samantala, nagpasalamat si Major General Anayron kay Brigadier General Espuelas sa malaking ambag nito sa mga tagumpay na nakamit ng dibisyon at nagpahayag ng buong kumpiyansa kay Brigadier General de los Santos na magagampanan nito ang kanyang bagong tungkulin. Hiwala naman ito na ibibigay ng mga tropa ng 402nd Brigade ang buong suporta sa bagong commander nito. Pinarangalan ng Department of Social Welfare and Development Field Office 10 ang ilang opisyal ng 4th Infantry Division sa pagbibigay ng seguridad at suporta sa mga programang pangkaunlaran ng pamahalaan ng Northern Mindanao. Tinanggap ni 4th ID Commander Major General Michel B. Anaron Jr. ang Gawad Kalambuan Award sa isang seremonya na ginanap sa Xavier Estate Sports and Country Club sa Cagayan de Oro City noong Marso 13. Pinarangalan din sina Colonel Ricky L. Canatoy, Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations, at Colonel Manuel B. Estanilla, Commanding Officer ng Task Force Oro, dahil sa kanilang patuloy na suporta sa mga operasyon at programa ng DSWD. Ayon kay Major General Anaron, ang parangal ay sumasailalim sa sama-samang pagsisikap ng kasundaluhan at iba pang ahensya ng pamahalaan upang maisulong ang kapayapaan, kaunlaran at mas maayos na serbisyong panlipunan para sa mga komunidad sa Northern Mindanao. Dagdag pa na balita, opisyal nang itinalaga na 4ID bilang bagong Division Inspector General si Colonel Monib T. Mamao sa isang change of command ceremony noong Marso 11.
Narito ang balita mula kay Kabayaning Bon Enriquez. Umupo sa katungkulan ang bagong Division Inspector General sa isang seremonyang ginanap sa 4th ID Headquarters noong Marso 11. Formal na tinanggap ni Colonel Monib T. Mamaw ang tungkulin mula kay Colonel Leo E. Bongosya na humawak ng posisyon sa loob ng 2 taon at 7 buwan. Si Colonel Bongosya naman ay tinalaga bilang bagong Deputy Brigade Commander ng 402nd Infantry Brigade na nakabase sa Butuan City. Si Colonel Mamaw ay miyembro ng Philippine Military Academy Maalab Class of 1993 at may master's degree sa Business Administration mula sa De La Salle University. Nagsilbi rin siya sa iba't ibang mahalagang posisyon sa AFP, kabilang ang Deputy Brigade Commander ng 402nd Infantry Brigade, Group Commander ng 2nd Regional Community Defense Group at Chief ng Governance Strategy Management Office ng Civil Military Operations Regiment. Ayon kay Brigadier General Consolito P. Yecla, ang Assistant Division Commander ng 4th ID, mahalaga ang papel ng Division Inspector General sa pagpapatibay ng internal systems, pagpapanatili ng integridad sa hanay at pagsiguro ng mataas na pamantayan ng profesionalismo at kahandaan sa operasyon. Be a game changer. Think of new ways, approaches and tools that we can use to complement our existing ones. Do not be afraid to share your knowledge and expertise. Congratulations on your new assignment, and I wish nothing but good luck to the challenging role ahead. Bahagi ng tungkulin ng Division Inspector General ang pagsisiguro sa pagsunod sa mga umiiral na pulisiya at pamantayan, pagsusuri sa mga unit at pagsusulong ng pananagutan at kaayusan sa buong dibisyon. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News, Bayani Update. Samantala, 34 na opisyal ng 4th Infantry Diamond Division ang formal na tumanggap ng mas mataas na ranggo kasabay ng bagong responsibilidad at mga hamon sa kanilang serbisyo sa Philippine Army. Para sa detalye ng balita, narito si Kabiyaning Jai Hapas. Tinanggap ng 34 na opisyal ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army ang kanilang bagong ranggo sa ginanap na Donning of Ranks ceremony na pinangunahan ni Major General Michel B. Anaron Jr. noong Marso at 13 sa 4ID Mess Hall, Camp Evangelista, Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Personal na iginawad ni 4ID Commander Major General Michel B. Anaron Jr. ang bagong ranggo ng 8 Lieutenant Colonel, 16 na Major at 10 Captain. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Major General Anaron Jr. na ang promosyon ay hindi lamang pagkilala sa dedikasyon at profesionalismo ng mga opisyal, kundi kalakip din nito ang mas mabigat na responsibilidad at mas mataas na inaasahan sa kanilang serbisyo sa hukbo. Anya, ang promosyon ay patunay na tiwala at kumpiyansa ng Armed Forces of the Philippines at ang pamunuan ng hukbo sa kakayahan ng bawat opisyal na gampanan ang kanilang mga tungkulin. Kinilala rin ni 4ID Commander ang mahalagang papel ng mga pamilya, lalo na sa mga asawa ng mga opisyal na patuloy na nagbibigay ng suporta at sakripisyo upang mapagtagumpayan nila at maisakatuparan ang kanilang tungkulin sa serbisyo. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas, 4ID News, Bayani Update. 4ID ipinagdiwang ang National Women's Month, pinagtibay ang papel ng kababaihan sa hanay ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Nagbabalik si Kabayaning Jai Hapas. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month, ipinamalas ng 4th Infantry Diamond Division ang lakas, katatagan at kahandaan ng kababaihang sundalo sa kauna-unahang Female Squad Challenge na ginanap noong Marso 16 hanggang 17 sa Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City. Nakilahok sa kompetisyon ang 7 squad mula sa 401st, 402nd at 403rd Infantry Brigades, 3 squad naman mula sa Headquarters Service Company at 1 squad mula sa 10th Regional Community Defense Group ng Reserve Command of Philippine Army. Layunin ng aktibidad na kilalanin ang mahalagang papel ng kababaihan sa Armed Forces of the Philippines habang pinapalakas ang pagsusulong ng gender equality
at inclusivity. Binibigyang diin nito ang pagkakataon ng mga kababaihang sundalo na ipakita ang kanilang kakayahan, pamumuno at dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Sa kompetisyon naman, sinubok ang mga kalahok sa iba't ibang hamon tulad ng battle drills, endurance firing, land navigation, tactical combat casualty care, signal operations at squad run, mga kasanayang kinakailangan upang maging handa sa anumang misyon, anumang oras at saan mang lugar. Ayon kay Major General Michelle B. Anaron Jr., ang commander ng 4ID. Sa pagtatapos ng hamon, itinanghal na kampiyon ng Amazona, first squad ng Headquarters Service Company, first runner-up ang Falcon, second squad ng Headquarters Service Company, at second runner-up naman ang squad mula sa 401st Infantry Brigade. Bilang bahagi ng selebrasyon, idinaos din ang culmination night kung saan nagtipon ng lahat ng 4ID female officers at enlisted women personnel sa isang makulay na pagtitipon na ginanap sa Montalvan Hall, Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City. Tampok sa gabi ang temang Diamond, Shine Bright in Denim and Diamonds na sumasa ilalim sa ningning, kumpiyansa at natatanging ganda ng bawat kababaihang sundalo. Ang Female Squad Challenge at Culmination Night ay bahagi ng mga aktibidad ng 4ID sa pagdiriwang ng National Women's Month bilang pagkilala sa tapang, dedikasyon at mahalagang ambag ng kababaihang sundalo sa pagtatanggol ng bansa at pagpapanatili ng kapayapaan sa komunidad. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News Bayani Updates. Sa hukay ng kasundaluhan ng 403rd Infantry Peacemaker Brigade Philippine Army, ang mga high-powered firearms na iniwan ng natitirang CPP-NPA sa Impasugong, Bukidnon. Kabilang sa na-recover ang 5.56mm Elisco M16A1 rifle at 5.56mm Elisco M653 carbine. Pinangunahan ng 1st Special Forces Battalion ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang dating rebelde. Pinagyang diin din ni Brigadier General Sigfred C. Tubalado ang mahalagang papel ng komunidad sa matagumpay na operasyon. Nananawagan din siya sa mga natitirang NPA na sumuko at makiisa sa mga programa ng pamahalaan para sa kapayapaan. Samantala, sinabi ni 4th ID Commander Major General Michelle V. Anaron Jr. na ang matagumpay na operasyon ay patunay na ang tuloy-tuloy na determinasyon ng 403rd Infantry Brigade na panatilihin ang katahimikan at seguridad sa Bukidnon at mga karatig probinsya. Idinagdag niya na ang kooperasyon ng lokal na pamahalaan at mga dating rebelde ay susi sa pagpapaigting ng kampanya laban sa insurhensiya. 4ID nakiisa sa simultaneous flag raising para sa 129th Philippine Army Anniversary bilang pagpupugay sa katapangan at dedikasyon ng bawat kasundaluhan sa pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad ng bansa. Para sa kabuuang detalye, narito ang ulat. Nakiisa ang 40 Infantry Diamond Division Philippine Army sa simultaneous flag raising ceremony bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-129th anniversary ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City. Bilang pagpupugay sa National Women's Month, tampok sa aktibidad ang mga female soldiers ng 4ID na pinangunahan ni Lieutenant Colonel Maria Janice G. Piñera, ang Chief ng Division Pension and Gratuity Affairs Office. Binasa rin niya ang mensahe ng Philippine Army Commanding General, Lieutenant General Antonio Navarrete, na ipinarating naman ni Brigadier General Consolito P. Yecla, ang Assistant Division Commander ng 4ID, na nagbigay diin sa kahusayan, sakripisyo at dedikasyon ng mga bayani noon at ngayon. Sa pakikilahok na ito, ipinapakita ng 4ID ang pakikiisa sa buong Philippine Army sa pagpupugay sa kasaysayan nito, habang patuloy na isinusulong ang proteksyon ng mamamayan at kaunlaran ng bansang Pilipinas. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News Bayani Updates. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news update,
i-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong person ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, ito ang inyong mga kabayani Patrick Martinez at Jeline na Falyor. nagpapaalalang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang malayo sa puso ng sundalo. Merong darating na taglaw, bayani ka kaagapay at tanglaw. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Mulat, buksan ang puso at isipan, alamin natin karapatan, hawak natin ang katotohanan. Tindig, matibay na panindigan, ipaglaban ang kalayaan, hindi ba sisiil para sa bayan? Hindi pa aapi sa dayuhang mapagmalaki. Uubusin ko aking lakas, di patitinag sa dahan.